got rose in my cup though. Started climbing my phone, she got me locked in on cup though. Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Started climbing my phone, she got me locked in on cup though. Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Started climbing my phone, she got me locked in on cup though. Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Started climbing my phone, she got me locked in on cup though. Affordable ba na scooter na mukhang click ang hanap nyo? Baka si Rusi Sparkle ang para sa inyo. So this one guys is first time natin ma-review kasi never pa tayong nakapag-review nitong si Rusi Sparkle. So in this video guys, pag-uusapan natin yung specs, features at yung updated price. So without further ado, samahan nyo ako sa video nito. Let's go! Itong si Rusi Sparkle 125i guys, talagang halos kuhang-kuha niya yung itsura ni Click. Yun nga lang, mas pina-upgrade yung kanyang headlight pagdating dito sa front. Ayan, kita nyo naman, napaka-stick. Actually, this one guys is naka-LED na din, same kay Click. At kung mapapansin nyo, pagdating sa decals at saka kulay niya, nag-match sa overall package ng scooter na to. So, kanina, ayan, nilagay ko siya dito sa front. Feeling ko mas mabigat lang ito kay Click, no? So, dito muna tayo sa front, guys. Check natin anong meron dito. Of course, nandito yung kanyang glossy black na cowling, tapos white. Pagdating sa white nga pala na kulay, guys, para siyang metallic white. Hindi siya yung ordinary na white na makikita nyo na paint. Para siyang may shimmer effect sa personal. Ayan. Tapos sa decals naman, napakaganda din. Hindi siya yung tipo na decals na mumurahin. Para siyang makapal, tas para nakadikit sa kanyang fairings, which is for me, yan yung gustong gusto ko. Napakatanggal-tanggalin yan. Kailangan mo pang maglagay dito ng init tubig para if ever gusto nyo mag-change ng decals, matanggal ito ng madalian. Ayan. So, yan po yung kanyang decals guys. So, meron siyang honeycomb na design dito. Tapos may pagka-gray yung kanyang decals dito banda sa front. Maging dito sa side. So, balikan ulit natin yan mamaya. So, ito yung kanyang LED headlight. O, di ba? Yung eye niya guys, parang same din kay Click. Ayan, pero dito yung medyo may pagkakaiba lang din. And dito naman sa front fender, wala namang decals or sticker dito kundi yung brand lang niya na R. Suspension na ginamit guys is a telescopic fork. Ayan. Tapos sa kanyang gulong naman, ito ay naka-tube type pa rin. So meaning meron pa rin itong interior. At ito guys ay merong front tire size sa front na 80 by 90 by 14. Ayan. Kasi yung si Click naka-tubeless na, pero itong kay Sparkle naka-tube type pa rin. So ayan, tapos dito naman malinis yung design dito. So kung matatalsi ka ng putik, napakadali na lang din linisin. So dito tayo sa kabila. Ito yung suspension niya guys, no? Meron ding parang sulat na Rusi or naka-engrave na Rusi. Ayan. Tapos, dito naman, yung kanyang single disc brake. Sa mga nagtatanong, naka-ABS ba yan? No, hindi po. Ito po ay speedometer sensor niya para malaman nyo kung ilan na po yung takbo nitong si Rusi Sparkle. Good thing guys, naka-dual pat piston brake caliper na din to. Napakakapit po ng brake nito. Lalong-lalo na kung magbe-brake kayo. Ayan. So, same lang sila guys ng itsura ng mugs ni Rusi SC125. Yan, same po sila ng itsura ng mugs. So, dito tayo sa kabila, sa side. Dito naman, yung sticker dito. At saka, dito sa side, dito may nakalagay na Rusi. Fuel injected na din pala ito. For me, goods na goods yan.
Tapos yung sticker niya na orange dito. At ayan. O, diba? Napakaangas po ng itsura ng kanyang sticker. Kahit siya po ay naka-color white yung kanyang fairings, no? So, dito tayo sa dashboard, guys. Sa dashboard, medyo kahalintulad na din. Fully digital instrument panel na din po yung kanyang dashboard. Same kay Click. Tapos, meron siyang kill switch off, activated, electric start, park light, ayan. Tapos, meron siyang hazard. Si Click kasi walang hazard. Kailangan mo pang mag-upgrade. Kung sa akin, meron ng hazard kasi nag-upgrade tayo ng tie switch doon. Tapos, ito, yung high beam, low beam. Ayan, horn at saka yung turn signal. Okay. So, meron siyang select at saka set button. Ayan. Next, dito sa kanyang compartment or sa front pocket niya, ay meron siyang dalawa. Isa dito at isa dito. Mas shallow to kumpara dito. Meron din siyang USB charging port. Ready to charge na po kayo dyan. No need na bumili ng adapter. So, if I were you, pili na lang kayo ng cellphone holder para hindi mahulog yung phone nyo habang nagbabiyahe kayo. Kasi kung dito, may tendency na mahulog if ever dadaan kayo sa lubak. No? Tapos, ito yung kanyang utility hook. Isa lang. Isa lang yung kanyang utility hook. Footboard. Same lang din. Kalawak nung kay Click. Nandito yung battery niya. Ayan. Tapos, upuan. Gayang-gaya din. Napaka-pogi ng upuan, guys. Medyo nakarough na din. And for me, goods na goods din ito. So, dito naman yung bukasan ng seat. Ayan. Wala ka nang pipindutin dito. At ang kinaganda din dito, guys, meron siyang key shutter. So, if ever ganyan, pindutin nyo lamang po ito para ma-close ito para hindi mabuting tingnan kahit sino if ever ipapark nyo sa crowded na lugar. O, diba? Nice! So, pagbukas, ganun lang. So, dito tayo, guys, sa kanyang under seat. Check natin. Ayan. Chinek ko to kanina. Talagang kopyang-kopya niya maging underseat yung design. And this one is 18 liters. So, ayan. Kung gusto niyo ng budget-friendly na mukhang Click, ito yung bagay sa inyo, guys. Napakaganda ng underseat. Pwede din kayo magpakabit ng top box if ever. Basta bumili kayo ng bracket para dito. Bracket lang yung kulang para top box, guys. Kasi yung sa akin, naka-top box ako. Para nang sa ganun, if ever may pupuntahan ako, maglo-long ride ako, marami akong madalang gamit. Yun yung purpose ng top box. So, pagdating naman sa grab bar, medyo same sila ng design. Kaso nga lang, walang ganito yung kay Click. Naka-rubber pala to. I don't know anong purpose nito. So, pwede siyang tanggalin, guys. Kung gusto nyo tanggalin, pwede siyang tanggalin. Itong parang rubber na to. Pero rubberized siya. So, dito tayo. Cooling system is air-cooled. Ayan, air-cooled siya. Tapos, ang tambucho naman niya, ito yung itsura. And sa heat guard, ito, naka-two-toned po siya. Iba po yung design dito, iba din po yung design dito. At ang kinaganda dito, guys, sa likod na bahagi ng kanyang gulong, meron ng built-in tire hugger. So, meaning, pag idadaan nyo ito sa putek, hindi na masyado tatasik kung saan-saan yung putek. Tapos, meron siyang malaking harang dito para pang-protekta sa makina. So, ito yung kinaganda dito. Pwede nyo din tanggalin kung ayaw nyo nito. And for me, hindi ko natatanggalin para mas protected yung makina dito. Ayan. Sa gulong, guys, kung mapapansin nyo, para siyang naka-star, para siyang naka-boom boom X, no? Ganda. No need na bumili ng boom boom X, guys, if ever gusto nyo magkaroon ng boom boom X na itsura na mag. So, tire size sa likod is 90 by 90 by 14. Tube type pa rin. Dito tayo sa kanyang tail. Naka-LED yung kanyang tail, guys. Turn signal is naka-LED din. May ilaw din ng plaka. Sa turn signal, naka-LED din. Gayang-gaya din. Pero if I were you, palagi nyo itong i-check kasi napaka-fragile po ng ganitong side mirror. Manipis. Ayan yung sa akin kasi nilagyan ko ng guard para hindi siya matamaan ng angkas ko, para hindi mabali. No? So, dito tayo sa kabilang side, guys. Ito yung suspension niya, monoshock, drum brake pa rin yung braking system. Wala naman akong problema sa drum brake, napakakapit naman. Tapos, pagdating dito, may kickstart pa rin para hindi kayo magtutulak if ever maubusan kayo ng baterya. May pag-asa pang mapaandar itong motor na to. Air filter, nandito yung panggilid niya. Center stand, side stand. Typical side stand, wala yung kill switch. Ayan. So, gusto ko ipakita sa inyo yung other side niya. Ayan. So,
kung gusto niyo ng ganitong klase ng scooter ni Rusi, meron silang available na white at saka red na kulay nitong si Rusi Sparkle 125i. Pagdating nga pala naman sa kanyang pagdating naman pala sa kanyang specs, ayan guys, ilalagay ko na lang sa screen para malaman nyo kung anong meron dito sa Rusi Sparkle 125i. Ayan. O diba? Napaka-pogi. So for me, kung wala talaga akong budget at gusto ko ng itsura or parang kalukalike ni Click, gusto kong bilhin ko. Kasi this one ay pag-uusapan natin yung presyo. So, if ever interested kayo dito kay Rusi Sparkle 125i, this one guys ay may presyong 65,000 pesos flat cash. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 4,000 at yung monthly sa 3 years na 2,600, naka-less na po yung rebates na 300. So, kung interested kayo guys, yung full address nasa screen at sa description box para mas makapag-inquire kayo regarding sa scooter na to. So, ayun na guys, tapos na nga natin diskutan si Rusi Sparkle. Ano yung masasabi niyo sa scooter na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung nakatangian niya kung bakit siya gusto yung bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!